Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera and narito po tayo ngayon para sa isang special episode with a very special guest or resource person. Alam po natin na isa po siya sa mga talagang lumaban at patuloy na lumalaban sa mga karahasan at pagsira sa ating karapatang pantao ng panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon, kasama pa rin po siya sa mga umaakay dun po sa mga naging biktima. At isa po sa mga talagang masugid na nagsusulong ng pagpapanagot dito po sa mga dapat panagot dito po sa Bloody Drug War. So we'd like to welcome again to our podcast si Father Albert Alejo o si Paring Bert. Magandang umaga, Paring Bert. Magandang umaga. Saludo ako. Buti, buhay ka pa. Oh. Buti, buhay pa tayo. Pero mas patindi yung mga talagang ginagawa ni Paring Bert. No? Okay, 2026, no? It's been 10 years since we first engaged the ICC. 10 taon na. 10 taon na po. No? So siguro, at nakatakda yung formal na simula ng ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30. So ano ba yung mga na-achieve natin between this during this period? O iba kasi nababagalan, lalo yung mga ibang mga biktima. Oh, well, totoo. Nababagalan ako. Pero kung titignan mo, hindi mo akalain makakarating din tayo dito. 2016, hindi mo na itatanong, matagal ako sa Mindanao at ang pinakamatagal na assignment ko sa Davao, nasaksihan ko yung mga magagandang nangyari sa Davao. Sa totoo lang. Pero saksi din ako na may dugo sa kamay at may mga nakatagong buto sa ilalim ng syudad. At kaya nga nung 2015, 2016, nalipat ako from Mindanao to Manila. Eh sabi, ba't mo iniwan yung Mindanao? Sa dati, trabaho mo sa Lumad, ganyan. Sa dialogue sa Muslim, sa NPA, ayun pala, sumunod naman ang issue Sa Maynila. Sa Maynila. At kaya nga nung nagkaroon nanalo si Duterte, wala naman duda sa pagpanalo niya. Talagang popular siya. Nagsimula na agad ako na magbigay ng mga PowerPoint presentation. Magmula nung July. Noong nagsimula na po yung patayan o even before? Well, nung delikado na nanalo na siya. Pero nung nakaupo na siya, eto na. So, paano natin pag-iisipan ito? So, may PowerPoint na ako, pinapaliwanag na ganito yung mga pattern, July, August, September, ganyan, ano? At by, Agosto, andiyan na si Matubato. At magmula nga noon, magsa 10 taon na, ay saksi ako sa karahasan. Katunayan, alam mo yung tula ko, sanayan lang ang pagpatay. Saksi ako sa karahasan, pero ang matindi talaga yung panahon na yun. Kasi yung unang 6 o 7 buwan ng panunungkulan ni Digong, ni Duterte, meron tayong average ng 1,000 killings a month. Yung martial law noon ni Marcos, 320 unresolved killings a year. Pero maraming torture, maraming disapparition. Pero ito, 1,000 isang buwan. Unang 6 o 7 buwan. Grabe talaga. Kaya nababahala ako noon. Pero dahil nga galing ako sa Davao, galing ako sa Mindanao, saksi ako sa mga magandang nangyari doon, pero saksi din ako sa karahasan. Hindi ko mapigilan na magpresenta kung ano yung perspektibo na nakikita ko. At sabi mo nga, hindi ba matagal? Pero nung mga panahon na yon, parang walang mangyayari. Pero umabot din tayo sa may pag-asa. May pag-asa. Nakarating tayo sa International Criminal Court. May na-achieve naman tayo. May naabot. Pero tuloy ang laban. Mabigat ang laban. Sa totoo lang. Okay. Isa sa kasi nakikita natin problema dito, Paring Bert, yung konsensya ng mga Pilipino, parang nagkalimutan di ba? Iba naging numb sa patayan. Tapos na-normalize yung violence. Hindi ko alam kung humupa yan pagkatapos sumaba sa pwesto ni Duterte. Pero ngayon nakikita natin, nandun uli sa social media, yung mga tao, para bang dapat patayan. Parang ganun Parang tinatanggap na lang nila sa fact of life. Yung parte na yun, alam natin nag-i-epekto yun nung drug war din, hindi po ba? Tsaka mga binitawang salita ng dating Pangulo. Pero how are we healing or addressing it as a nation? Ayan, matagal pa yan. Mahabang proseso to. Kasi nasasaktan niya ako na
nagkaroon tayo ng ibang logic na ang solusyon sa mga problema, ituro kung sino may pwedeng pag-initan. Yung gagawin mong sangkalan, scapegoat. Tapos, parang madali nang gawin na patayin yung grupo na yun. Sabihin natin, yung sinasabing addict. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng pinagbibintangan ay gumagamit. Hindi lahat ng gumagamit ng droga, sabihin na natin gumagamit, ay addict. Hindi rin lahat ng nalululong ay nagiging kriminal. Hulihin mo kapag naging kriminal. Hulihin mo kapag nakapatay. Pero yung gumagamit lang, hindi naman. Katunayan, ang problema nga nito, hindi lang yung kalaban yung addict. Itatanong mo, sino ang pasimuno ng pagpatay dahil sa droga daw? Pero sino rin yung pasimuno ng mga sindikato? Ang problema, kung parehong tumuturo doon sa isang source, yung pasimuno ng pagpatay, siya rin pala yung cuddler, tagapagtanggol ng mga sindikato. Yun ang matindi. Yun ang hindi nakikita ng mga sinasabi, kasi naman, perwisyo sa lipunan yung nag-addict. Pero itanong mo, sino ang cuddler? Tsaka sino nagpapasok ng droga? Sino nagpapasok ng droga galing sa China? Sino yung mga magnetic lifter na yan? Kasama ng mga family. Yun ang napakasakit, ha? Yung pasimuno ng pagpatay, siya rin pala yung tagapagtanggol, tagaprotekta ng mga utak ng sindikato ng droga. Grabe. Tsaka isang nakikita natin dito, Father, yung hanggang ngayon yung battle of narratives. Paano tinitwist yung katotohanan, paano pinupurso yung mga false narratives, no? Isa nakikita natin dito yung narrative against the ICC. Banyagang na tribunal, parang sinusuko natin yung ating soberenya. Tapos diba, lately, nag-isalita yung vice presidente, tinawag ang mga puti yan, diba? Parang ginagawa ng poster boy si Rodrigo Duterte. Yung ganito, paano ba siya lalabanan yung mga ganitong naratibo? Well, maraming mga kapalob na tanong dyan. Una-una, yung International Criminal Court ba ay foreign? Sinasabi nga ni Attorney Gilbert Andres, hindi yan foreign. Kasama tayo sa samahan ng mga iba't ibang bansa na nag-approve dyan. Katunayan, isa sa mga nagtulak dyan sila Harry Roque. Yeah. Di ba? Naalala ko yan. Di ba? Siya nga siya dyan sa tumulong para talagang pumirma tayo sa Rome Statute. Ngayon, alam ko yan kasi member ako ng board of directors ngayon ng No Peace Without Justice at itong international NGO na to na No Peace Without Justice, Non C'è Pace Senza Giustizia sa Italian, ay siya yung nag-secretariat sa pagbubuo ng Rome Statute na lumikha ng International Criminal Court. Nung una, ilan lang yung mga bansa na pumirma. Tapos yung No Peace Without Justice tumulong, pagkatapos ng 4 na taon, dumami na yung bansa na pumirma dyan. So, kasama tayo sa pagbubuo niyan. Hindi talaga yan foreign. Hindi talaga yan. Katunayan, sa mismong mga batas natin, sinasabi natin, may mga pagkakataon na isosurrender natin yung ating kababayan doon sa International Tribunal. Kung meron ng paglilitis doon. Kung meron paglilitis doon. Isinusurrender ba natin, isinusuko ba natin yung ating soberanya? Hindi. Dahil nga, pumapasok lang naman yan kapag yung pagsisikap natin na magkaroon ng katarungan dito ay hindi naman natutugunan. Yun yung pansalo Yun yung pansalo. Ngayon, sasabihin mo, meron ng gobyerno. Problema nga, gobyerno nga yung lumalapastangan sa ating mga karapatang pantao. Kaya, yan. Ngayon, labanan ng narrative alam mo, merong isang tagong narrative kung bakit yung iba hindi gumagalaw. Sensitibo sa akin to. Ano yun? Na may nagsasabi sa akin, paring Bert, importante may ginagawa akong mabuti. Hindi ko na kailangang suriin pa yung pinakamalalim na dahilan. Kung bakit ginagawa yung mabuti? Oo. Kung bakit nangyayari itong masama. Okay. Sabihin, halimbawa, merong drug use. Sasabihin, ang trabaho natin, rehabilitation. Huwag na nating usisain kung sino ba yung utak ng sindikato. Okay. Kapag may pinatay, ilibing na lang natin, basbasan natin yung mga taol.
at aluin natin yung mga biktima, yung mga pamilya ng biktima. Hindi na natin trabaho. Usisain pa, sino ang pasimuno ng mga pagpatay? Kung sistematiko ba to? Sipin mo yun? Ipinaglalaban ang paggawa ng mabuti sa paghahanap ng totoo. Oh, ulitin ko yan, ha? Oo. Para bang, basta may nagagawa akong kahit na munting kabutihan, hindi ko na kailangang usisain pa yung mag-overanalyze pa kunyari ng bakit ba nagkakaganito. Naalala ko yung isang obispo, si Dom Helder Camera. Sabi niya, kapag nagbibigay ako ng pagkain sa mga nagugutom, sasabihin niya, sabi nila, santo ako. Pero pag sinuri ko, tinanong ko, bakit ba sila nga pala naghihirap at sila nagugutom? Sasabihin, komunista ako. Mga ganon, ano? Ganon din dito eh. Tulungan mo na lang yung pamilya ng namatay. Huwag mo na usisain sinong pasimuno ng pagpatay. Alagaan mo na lang o i-seminar mo na lang para wag na silang gumamit ng droga. Pero kung patuloy silang nagsusupply, wag na natin pag-usapan yun. So hindi lang yung magkaiba ng narrative, may suppression of narrative. So, May suppression of analysis. At yung iba, matalino naman, pero ang importante ay makagawa ng maliit na kabutihan. Sapat na yon para magbulag-bulagan sa mas malalim na katotohanan. imagine kung metaphor dun sa pinapaliwanag mo, Father, yung parang may nakita kang baha. Sinasalok natin yung tubig. Gumagamit tayong daspan o timba. Huwag ka na magtanong kasi ginagawa naman natin pwede natin gawin. Pero hindi nagtatanong kung bakit saan ba nanggagaling yung tubig? Bakit ba paulit-ulit yung baha dito? Katulad ng nangyari sa flood control, di ba? Correct, oo. Oo. Sasabihin na lang natin, ang galing talaga ng mga Pilipino, tumatawa pa rin, kumakanta pa rin. Resilient. Resilient, talagang matibay, hindi nagugupo, nakangiti pa rin kahit na baha, may disaster. Pero hindi natin tinatanong, teka muna, bakit sa ibang bansa may mga magagandang flood control? Katulad dun sa Roma. Doon sa Tiber River, ang ganda ng flood control doon. Naiyak ako pag nakikita ko yun, naglalakad ako doon, naging tourist spot yun. Pero yun pala, flood control na project yun. Gusto kong puntahan yung Truth Commission. Yeah. Philippine Truth Commission. Kasi merong proseso o mechanics po ng pagpapanagot doon sa ICC. Marami nakatutok doon. Pero dito sa Philippines, meron tayong bagong datag, Philippine Truth Commission. Gaano ka-importante? And can you talk about kung meron ka involvement dito o pagtulong kahit paano? Nadamay lang naman ako. Nadamay lang. Okay, sige. Pero natutuwa ako, Christian, kasi nung isang taon, sila Cardinal Ambodovid, sila Flavi, nag-demand sila, dapat mayroong Truth Commission sa war on drugs. May mga kabulungan ako dyan. Sabi ko, sensitive yan, pero importante. Natutuwa ako na gumalaw yan sa pagtutulungan ng church, civil society groups, academics, hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. May mga criminologist tayo na tumulong, psychologist. Oo. At nasundan ko rin yung proseso na to dahil may mga kausap. Natutuwa ako na ang mga commissioner, mga kagalang-galang na tao. Oo. Oo. Siyempre, si Justice Raul Pangalangan. Dating ICC judge. Dating judge ng ICC mismo. Alam niya, marami siyang karanasan, pati mga issues sa Africa, etc. Andiyan dyan din si Father Danny Pilario, na isang malalim na teologo. Malalim yung pagninilay niya sa lipunan at saka sa pananampalataya. Nagturo siya nun sa seminaryo at ngayon presidente ng Adamson. Yung mga sinusulat niya, bilib ako saludo ako sa kanya. Kaya tapat siya. Hindi yan magpapadala ng kung ano-anong tukso. Andiyan din si Al Puerte. Siya naman ay psychologist. Ang dami niyang karanasan sa iba't ibang bansa, South Africa, mga ganyan, Cambodia. Yun sa kanya naman, yung trauma healing. Importante yun. Kasama siya sa pagdedesisyon. Huwag mong ismalin. Handa dyan si Caloy Conde, na sa totoo lang, siya yung unang nagsulat ng mga human rights violation sa Davao pa. Magmula pa sa Davao. Hanggang sa nag-retire na lang siya sa Human Rights Watch. At masaya ko na nakapasok siya bilang commissioner sa Truth Commission. Andiyan dyan din siyempre si Dr. Fortun. Yeah.
na pinag-uusapan natin ng salita. Yung mga tao, kapwa-tao, meron silang tinig, yung mga biktima, yung mga pamilya ng biktima. Pero kay Fortune, pati nga yung patay, Nagsasabi. may sinasabi. No. Pati nga yung patay ay sumasaksi sa katotohanan. Pag sinabi mo namatay sa heart attack, tinignan mo yung bungo, sumabog yung bungo. Hindi na heart attack yan. Oo. So, pati nga yung patay na ang tiyaga niyang kinakalkal, ay naririnig niya yung daing at palahaw ng nailibing na. Oo. So, kailangan pa rin nating pakinggan yun. Bakit? Kasi kahit na nailibing na, buto na lang, kapwa-tao pa rin yan. May tinig pa rin na kailangan nating pakinggan. Kaya ang ganda ng composition. Diyan sa executive director, si Chris Magno, nakilala ko niya. Nung bata pa siya, nag-aambisyon maging Makata, na saan siya, urban poor. At ngayon, criminology professor sa US. At meron silang mga iniimbitahan na kung sino-sino pang mga consultant. Na masaya ako nandiyan. Si Flavi, siyempre, nandiyan din. Sila Tessam. Nung nag-strategic planning, na nakasilip din ako dyan. Ngayon, ang maganda dito sa Trust Commission, hindi lang ito basta legal. Kasi yun sa International Criminal Court, ang interest nila yung legal lang At saka yung mga biktima, may representation, pero pinagsasalita ay mga abogado na kumakatawan sa mga biktima. Pero balita ko, pwede rin magsalita yung mga pamilya ng biktima. Dito sa Trust Commission, ang talagang trabaho nito ay makinig. Na hindi ka basta pipigilan na, tama na yan, 2 minuto lang, yung gano'n, hindi gano'n. O kaya Englishin mo, hindi gano'n. Kung ano yung lingwahe mo, pababayaan kang magkwento. At hindi lang ito sa biktima ng mga pinatay. Kasama rin yung mga pulis na nagbabagong loob, nagbabagong dangal. Yung iba sa kanila umaamin na may dugo sa kanilang kamay, nautusan sila, at handa silang magbago. Kaya gusto nilang harapin yung kanilang pananagutan. At isinasali rin natin dito yung yung pagbabago ng institusyon. Hindi lang yung nagbago yung individual, okay na. Kailangan magkaroon din ng reorientation yung institusyon, yung Philippine National Police. Dito, maya-maya, isasama rin natin yung mga bilanggo. Dahil sumobrang dami ng bilanggo na naparusahan ng napakabibigat. So, siguro, eventually, pati yung mga napilitang ihagis sa mga forced rehabilitation na hindi rin katao. Ganon Yung iba, may mga spot check na drug test, para bang criminal kaagad sila. Oo. Tapos yung trato, hindi maayos. Parang daming babaguhin, Babanggit yung Father sa salita, Isa sa mga pinagbabatayan sa ICC yung mga binitawang salita ng dating Pangulo sa patayan, hindi po. yung the power of words, can you talk about how that has affected our soul as a nation? Yung lagi natin nadidinig na parang normal na mura, pagbabanta, kontak ng papatay, at nabanggit nyo nga, di ba, pati sa mga bata, parang naging normal na. Oo. Alam mo, isa yan sa yan yung pinakaunang paksa sa side event sa International Criminal Court. Yung, tsaka sa United Nations Human Rights Council. Ano yun? Yung the words, even the words alone can hold the person accountable. Ibig sabihin, dapat mag-ingat tayo sa paggamit ng salita sapagkat pwede kang managot sa iyong salita. Bakit? Kasi alam mo, Christian, yung salita kasi ay makamandag. Hindi lang naman kutsilyo ang nakakahiwa. May mga salita na talagang humihiwa sa dibdib mo sa puso mo. Kahit na walang sundang, walang itak. Parang bala din yan na lumalagos. Ngayon, dito nga nalulungkot Kasi nauso yung mga salita lang, joke lang, metaphor lang yan, talinghaga lang yan. Wala sa konteksto, mga ganyan-ganyan. Nagbibiro lang. Nagbibiro, talaga namang may pinatay.
Di ba? Nalulungkot to ako dyan dahil makikita mo sa sa Senado, sa mga Senate hearing, sa mga congressional hearing, manunumpa kunyari yung invited guest, tapos sasabihin, to tell the truth and nothing but the truth, so help me God. Tapos, pirma mo ba to? Mukhang pirma ko pero hindi ko tiyak. O anong alam mo dito? I invoke my right against self-incrimination. Sabi, akala ko ba magsasabi ng totoo? Pero magsisinungaling pala. Alam mo, ang lipunan walang paggalang sa salita. Wala rin paggalang sa panunumpa. Nanumpa ka bilang senador, senator judges. Nanumpa ka bilang tapat na lingkod bayan. Ay, sasabihin mo, salita lang yun. Hindi, pumirma ka. Ang lipunan walang paggalang sa salita. Wala rin paggalang sa mga lagda. Alam mo, anong mangyayari sa lipunan natin kapag wala na tayong paggalang sa mga pirma? Wala tayong paggalang sa mga dokumento? Itatago kapag may laman? Tapos pag ibubulgar, titirahin mo yung idala ng dokumento. Pagka ganyan, Christian, guguho talaga tayo. Guguho ang lipunan dyan. Guguho ang bansa kapag walang paggalang sa salita, walang paggalang sa lagda, sa pirma, walang paggalang sa mga kontrata, sa mga dokumento. Pagka ganyan, wala rin paggalang sa mga numero. Wala rin paggalang sa mga numero, madaling dayain yan. Meron yung meron yung ibang makikipag-deal ka sa isang kumpanya, tapos nagkaayos na kayo. Tapos titanong, magkano ilalagay dito sa resibo? Magkano? Hindi ba napag-usapan natin? Yung iba kasi iba yung pinapalagay sa resibo. Yeah, totoo. So, ngayon naalala kong binabanggit yung Father, yung paggalang sa salita, paggalang sa lagda, tsaka mga dokumento. Saka numero. Pag politiko ka o halal ng bayan, paggalang din dapat sa mandato Hindi ba? Kasi may panunumpa yun Panunumpa Oo. Pero sabihin, nanumpa ako pero parang wala lang parang salita lang yun, dokumento lang yun. Oo. At saka lalo na, kung halimbawa, binenta mo yung boto mo. So ako ngayon, na nalagay sa pwesto, wala na akong utang na loob sa'yo. Oo. Kasi bayad ka na Iba na yung kontrata natin. Wala na. Bayad ka na Tapos na. Wala ka nang pwedeng singilin sa akin. Kasi nagpabayad ka na. Bayad ka na. Ayun, sasabihin mo, kailangan ko kasi ng mga oras na yun Ngayon, ayokong sisihin yung mga talaga nangangailangan. Kailangan talaga nila. Sana gumawa tayo lumikha tayong lipunan at gobyerno na hindi na napipilitang magbenta ng boto yung mga Correct, oo. Oo. Kasi sila na-exploit ng mga nasa kapangyarihan. Ginagamit talaga sila Oo. Kailangan natin ng training, Christian. Sa loob ng eskwelahan, kailangan natin na hindi lang COMELEC pag may eleksyon ng Student Council, kailangan na ipasok natin yung COA. Audit. Kasi napansin ko, magmula grade 1, nagkakaroon tayo ng election of officers. President, Vice President, Secretary, Treasurer, Auditor, PRO, Sergeant at Arms, Muse. Alam mo lahat na yan, pati Muse, meron trabaho, except yung auditor. Oo. At nabubuhay tayo maraming taon sa eskwelahan na ang auditing, yung pagdo-double check, pag-check sa mga resibo, ay walang kahulugan. Oo. Kailangan magkaroon tayo ng ganitong training. Kaya habang nagsusuri tayo sa lipunan, pwedeng maipakulong tayo, pero kung wala tayong training, kung paano ba mag-ingat sa mga resibo, magbigay ng report, transparency, tuloy-tuloy lang nito. Magtutuloy-tuloy lang ito. Gusto ko idikit yung sinasabi niyo, Father, yung mas malalim na analysis dun sa dahilan o sanhi ng problema. Paano siya ididikit dun sa tendency marami sa ating mga kababayan na sambahin Hindi na nga tawag ko sa kanila, parang political supporters worshipers na So kunwari to, 'di ba, isang malalim na dapat i-address dito kung bakit pa naging sistematiko itong pagpatay sa panahon ni Duterte at kaya nga siya nasasakdal sa ICC. Dahil dito sa dahilan na ito, no? Pero paano naman siya ikukumpara dun sa ganun pa rin, 'di ba? Nakikita natin may problema pero marami sa ating mga kababayan tingin sa kanya parang Panginoon pa rin na hindi mo dapat
pinapapanagot sa ganito? Kasi yung iba, kung mag-analisa naman, parang rational thinking. Para bang may premise 1, premise 2, conclusion. Hindi naman talaga ganun mandar yung utak natin. Nauna yung emosyon, nauna yung relasyon. Kung halimbawa, mahal natin yung tatay, kahit na nananakit, tatay pa rin natin yun. At mahal ko yan. Mahal ko yun. So, yun yung pinanggagalingan ng pangatwiran. Sa isang banda, parang yung reliyon natin, ganoon din. Alam mo, mahal natin ang Diyos, meron tayong hilingin. Kung hindi man matupad, mahal pa rin natin ang Diyos. Okay. Di ba? I mean, sa totoo lang, hindi, yung mga ganitong pangatwiran ay hindi talaga purong katwiran lang o rational lang. Nauna kasi yung relasyon. At kapag nahuli mo yung loob ng tao, sila na mismo yung humahanap ng dahilan para pagtakpan ka, para ipagtanggol ka. Ngayon, siguro ang hamon doon, hindi naman masama yan. Hindi naman masama yan. Pag mahal mo yung pamilya mo kasi yun eh. Pero dumadating ang panahon na kapag isinaalang-alang naman natin yung kabutihan ng lahat, kailangan mag-isip-isip din tayo. Kailangan mag-isip-isip din tayo. At ako, walang pilitan, pero yung mga merong mahusay na pagsusuri, dapat makinig din. Kasi yung iba, masyado academic naman yung mga analysis. Ang dami kong nababasang mga analysis, puro English, puro... hindi naman talaga umaabot sa tao eh. Kapag hindi... Medyo highbrow. Oo eh. Hindi, di ba? So, siguro, importante na yung mga totoong nagmamahal sa sambayanan, magparamdam din. Oo. Na may relasyon din. Hindi po pwede yun na tama yung analysis mo pero malayo ka sa tao. Oo. May kasalanan din. Oo. Yung mga academic, na maraming mga PowerPoint, kasama na ako dyan, ano? Pero importante na may karanasan din, ha? Pakikisalamuha sa mga tao. Ngayon, yung mga Duterte, kasi sa Davao din ako marami silang natutulungan. Pati mga pare, pati mga madre, may mga proyekto. Kaya kung tutuusin mo, kung ikaw yung nakaranas, hindi ka naman nasuhulan natulungan. Oo. Siyempre, may emotional bonding yan. Naturally ka ron, Natural. utang na loob. Oo, utang na loob. Yung bang palagayang loob. Kaya magtataka ka kung mayroong ibang naninira dahil may iba silang karanasan. Oo. Kaya nga kailangan yung mag-usap tayo. Baka may alam ka na hindi ko alam. Pero baka may alam din ako na hindi mo napansin. So sana nga po, kung saan man tayo nanggagaling, pag-aralan pa rin natin na mag-usap. Oo. Father, yung sense of the other, sa tingin ko isa yun sa mga nawala dahil dito sa ganitong pangyayari. Diba, trahedya ito para sa ating kaluluwa at saka sa ating bansa. Parang nawala yung sense of the other person natin. Well, ini-English mo kasi, the other. Paano ba Sa Tagalog yung kapwa Yung pakikipagkapwa-tao. Pero tignan mo yung other, ang emphasis doon, iba Oo. Yung kapwa, pareho. Kapwa Pilipino, kapwa Manlalaro, di ba? Oo. Baligtad Pero nga, paano siya i-bridge? Yung parang marami sa atin nakalimot na, teka, ito, kapitbahay ko to totoong tao ito. Actually, sa Sikuluhang Pilipino, pinangalandakan talaga natin yung sa Sikuluhang Pilipino, bilang Pilipino, merong konsepto ng kapwa. Kaya lang, alam mo, medyo sensitive din yan dahil yung kapwa ay noun at saka adjective yan. Kapag noun, parang yung kapwa-tao. Oo. Pero adjective, parang ibig sabihin niya pareho. Oo. Kaya may linya yan, may bakod yan. Alam ba, kapwa Pilipino, di hindi kasama yung Banyaga. Oo. Kapwa probinsyano, di hindi kasama yung taga-syudad. Kapwa Ilocano, kapwa Bisaya, kapwa Muslim, kapwa may tendency rin mag-fragment. May tendency din na meron tayong nagbubuo kasi tayo ng komunidad Oo. Kasi bilang tao, kailangan natin ng komunidad at saka ng identity. Pero tuwing maggagawa tayo ng identity, kailangan ng community. Tuwing gagawa ka naman ng komunidad, lagi kang may boundary. Oo. Merong nasa loob, merong tagalabas. Yun, kapwa Pilipino, kapwa Bisaya, kapwa taga Mindanao. Pero nakakalimutan, kapwa tao. Ngayon, yung sinasabing gumagamit ng droga, kapwa ba yan o hindi?
Hindi na yan tao. Oo. Kasi subhuman na yan. Pag hindi na yan kapwa-tao, di wala na siyang karapatang pantao. Dito, kailangan linawin natin. Ako, nakikiusap ako sa mga teachers, sa mga magulang, paliwanag talaga natin ito, na huwag natin kalimutan yung kapwa ay kapwa-tao. Pati nga anak mo, naisip mo ba yun? Anak mo, kapwa mo yan eh. Sabihin, tasampalin mong ganyan, susurutin mo. Ikaw ba, gusto mo sinusurot ka ng boss mo? Hindi. Bakit? Kapwa-tao rin kami. Ba't ganyan ang turing mo doon sa mga maliliit? Ba't ganyan ang turing mo sa mga manggagawa? Ba't ganyan ang turing mo sa mga may sakit, sa mga pilay? Ba't ganyan ang turing mo sa ibang magsalita? Bakit ganyan ang turing mo? Kung, halimbawa, siya nagsisigarilyo, siya umiinom, ito naman, gumagamit din paminsan-minsan dahil sa trabaho, hindi na ba siya kapwa-tao? Yan, ganun. O kahit kung masama ang karanasan mo sa pulis, bakit? Makakalimutan mo ba? Kapwa-tao din yun. Ganun eh. So, napakadaling kalimutan yung kapwa-tao. Tuwing may ipapakilala ka sa akin, kung may tendency, may tukso na isipin ko, ano ba to? Customer, supplier? O malaking pamilya to, maraming boto para pagtakbo ko. Laging meron tayong ibang kategorya imbis na kapwa-tao. Kaya ang tukso, at ito epektibo si Duterte, na kapag nasa listahan ng na nasususpetsahan na gumagamit, parang hindi na kapwa-tao. Pagka inakusahan at nahuling gumagamit ng ganito, parang hindi na siya kapwa-tao. Pwede nang patayin. Yun yung malungkot. Alam mo, ito merong, hindi naman to violation of seal of confession, kinuwento lang sa akin. Merong isang bata na nagkumpisal, hindi naman tinuro kung sino siya. Sabi, Father, galit ako sa teacher ko. Talaga? Gusto kong bumayad ng killer para patayin yung teacher ko. Ano? Pero nagkaroon na ng ganong klaseng Naiisip ng bata. naiisip ng bata. Dahil sa ganito. Kaya nga sabi ko dito sa tula ko sanayan lang ang pagpatay. Para bang yung ibang tao nasanay sa pagpatay, pero yung buong lipunan nasanay na okay lang naman yan. Mga yagit yan sa lipunan, mga perwisyo yan sa kanto. Wala pa ibang paraan. Oo. Ngayon, dadagdag ko, yung kapwa. Alam mo, may mahabang listahan si Duterte. Yung marami dyan, patay. Alam mo yung iba? Kulong. Tapos, ang bibigat ng mga sentensya. Konting gramo, life sentence, 20 years. Pag sumobra sa 5 gramo, more than 20 years. Tapos, ang turing doon, parang hindi na kapwa-tao. Bam! Sila. Diba? So, yun siguro yung pakiusap. Pakiusap po rin sa mga academic na huwag naman nating, parang isanitize yung mga konsepto ng kapwa. Ako, yung loob. Pinag-aaralan natin yung kapwa, pero hindi natin pinag-aaralan yung walang kapwa-tao. Pinag-aaralan natin yung hiya, hindi pinag-aaralan yung walang hiya. Di ba? Yung pagkamanhid ng loob. So, malaki ang hamon, Christian, na dapat tumatalab to sa basic education, yung mga eskwela natin, pati sa college, pati yung National Commission for Culture and the Arts. Importante yun. Ba't di tayo nakikialam sa mga ganyang pagsalaula ng salita, pagsalaula ng ating mga takbo ng pag-iisip?